Eto nga pala yung ginawan ko dati mga guys ng cover ng sopa. Bali magpapagawa po ulit siya ng pamalit nito para po kapag nilabahan niya to ay may gagamitin siyang kapalit. Hindi ko na nga rin pala ito na i-vlog dati mga mare dahil na-delete ko yung ibang video. Pero maliban po dyan ay eto't nagpagawa rin po yung anak niya ng sopa bed niya. Bali po ang gagawin ko ay bedsheet saka po ang maliit niyang sopa. Pero bago natin ipagpatuloy yan mga mare ay samahan nyo muna akong mamalengke at sinama pa kayo sa palengke. Nakapagpa-deliver na nga rin pala ako online kaya lang madaming kulang, may kulang pa rin. May mga autopista kasi kaya kailangan kong pumunta ng palengke at samahan nyo ko. Isang mabilisang palengke lang to mga mare. Promise, dahil may listahan naman na tayo at hindi na ganun karami ang ating bibilhin, kailangan ko talagang mag-stock muna bago ako magpunta sa kapitbahay para magtabas at manahi at mag-side lunch. At andito na nga pala tayo sa palengke at tingnan nyo naman po at nanghihiya po akong mag-video kaya naman, pull go! Hindi pa ako sanay mga mare na mag-video sa labas kaya naman pakonti-konti lang ang ating video dahil baka yung ibang tao ay ayaw magpa-video. Parang ako lang din ba dati mga mare, nung unang video ay ayaw kong humarap sa camera dahil nahihiya ako. Pero ngayon, unti-unti nang kumakapal ang ating Tesla. Kasjay! Nakarating na nga rin pala ako dito sa bahay at ito yung mga pinamili ko lang. At pagkatapos ko nga palang mamili ay ito't nagluto muna ako, parang nag-grave po ako sa munggo. Kaya lang wala naman akong munggo na green kaya ito na lang munggo na red. Pwede naman pala to. At masarap din siya. Bali, ito nga pala yung in-order ko online at hindi ko pa rin po siya na i-display para isa ng display na lang ba. Sino ba yung relate dito na mahilig mamili tapos tinatamad mag-display? May ma-share nga lang pala ako sa inyo mga mare. Bali, 'di ba hindi ko naman po na-experience dati pa ang magtinda. Bali, first time ko po rin ang magtayo ng tindahan. Kaya po naman unti-unti ko pong nararanasan kung paano ang kalakaran ng pagtitinda. Yung tipong akala ng ibang tao ay ang dami mong pera kapag may nakita silang marami kang paninda. Hindi nila alam, parang kanta lang yan ni Sarah G. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. At sabayan pa ng mangungutang. Diyos ko puro day. Wala naman pong problema kung umutang. Basta po kusang magbayad, hindi na yung kailangang singilin. At kung sila pa ang masusunod kung kailan nila gustong magbayad. Ganun ba? Uy, galit na yan, hindi po. Pinapaliwanag ko lang. Ibig ko pong sabihin, kapag po tayo ay umutang, alam po natin kung kailan po magbabayad at hindi yung si customer ang magde-decide kung kailan niya gustong magbayad. Ano ba tayo kapag bumibili po ba tayo sa iba? Sa ating nagdi-deliver, pwede na bang sabihin natin na, pwede bang utang na lang muna? Utang na loob. Ay siya, bago pa kung saan mapunta ang ating usapan, nandito na nga pala ako, kakadaldal ko. Nandito na pala, ano daw? Nakapunta na nga pala ako dito sa bahay ng aking kapitbahay na magpapagawa. Bali, hindi na po ako nag-video sa kanya. Dahil wala naman akong taga-video, hindi ko dala ang aking tripod. Kaya naman dito na lang tayo sa bahay mag-video. Inabot nga pala ako dyan ng 5 oras sa pagtatabas mga mare. At naman, hindi ganun kadali talagang gumawa ng cover ng sopa. Ay ginusto mo yan, magdusa ka. Nagsimula na nga rin pala akong magtabas dito mga mare para matapos tayo. At maganda po yung kanyang napili. Ito po yung napili niya sa kanyang bedsheet. Bali si One Piece. Sino ba yung nakaka-relate dito kay One Piece nung 1980s? Ay 80s, 90s pala. Isa rin yan sa cartoons na paborito ko nung high school ako mga mare, sinong relate. Dahil wala nga pala tayong lamesa na pagkakatingan ng ating tela ay dito tayo lumupagi. Dito tayo sa sahig, malinis naman po yan dahil tayo ay nandito lang sa loob ng bahay. Natapos ko na nga rin palang tabasin yan at tingnan nyo naman, ang cute ng design niya. Bago nga pala ako manahi dyan, mare, ay talagang inuuna ko pong maligo muna. Dahil pag hindi ka po muna naligo at mananahi ka pagkatapos, mangungurug-ngurug ka ba? Ibig ko pong sabihin ay kapag natapos ka pong manahi ng kadaming kadami, at maliligo ka, ay para po bang nangangalay ang ating mga kamay.
Kaya ang ginagawa ko na ngayon ay naliligo muna ako bago manahi. Dahil kahit gabihin ako hanggang manahi ay okay lang. Hindi na po ako mangangalit. Hindi na rin ako nagbabasa masyado ng kamay. Ang makaka-relate lang nito mga mare ay yung mga mananahi na kagaya ko. Tapos minsan ang masakit pa mare ay hindi yung pumapadyak sa makina kundi yung kabilang side ng paa. Yung walang ginagawa. Sino bang relate doon? O ako lang ba ang nakakaranas ng ganon? Kasi minsan ganun po yung nararamdaman ko kung sino pa yung hindi nananahi na kabilang paa ko or kabilang binti ko, yun pa yung masakit. Naku, nagdadahilan ka lang, tumatanda ka na talaga ba ditay? Kaya eto at sinimulan ka ng kunang manahi. Yung malayo ka na pero malayo pa. After lunch nga pala ako mare nagsisimula na manahi dahil po sa umaga, syempre nagliligpit muna ako, naglilinis ganon bago tayo magsimula, nagluluto pa, mga seremonyas. Kaya naman sinisimulan ko ang paggawa ko ay tanghali pagkatapos kumain at maligo na rin po ako, ganon. At inaabot din minsan ako ng gabi na mare hanggat ako'y sinisipag pang manahi kahit gabi na okay lang yan. Ginusto mo yan, so mga mare abangan po natin ang aking susunod na vlog. Thank you!